Dear DJ Hugotera, magandang gabi po sa inyo. Ganun din po sa inyong mga tagapakinig at manonood. Ako nga po pala si Sophia. Ang kwento ko pong ito ay alam ko po na makaka-relate ang karamihan sa aking kwento. Dahil ang aking pong kwento ay hindi tungkol sa love story, kundi ito po ay tungkol sa family. Nung una po talaga ay masaya ang aming pamilya at ako po ay mahal na mahal nila. Subalit nagbago ang lahat nang di ko alam kung ano ang rason. Malimit na ang kanilang pag-aaway. Talaga bang hindi mo na kami mahal, ha? Ayan ka na naman sa iyong hinala. Bakit? Hindi ba? Alam mo, nagsasabi kasi mga babae mo sa akin. Maniniwala ka ba sa kanila? Bakit ba pati larawan nyo na magkasama pinapasa niya sa akin? Oo na, aamin na ako. Oo, meron kaming relasyon. Pero di ko naman pinababayaan ang pamilyang ito Maghiwalay na tayo. Ma, ano po yun? Bakit kayo nagsisigawan ni Daddy? Wala, anak. Di ko naman sinisigawan ng iyong daddy. Anak, okay lang kami ng mami mo. Di ba, Mi? Oo, di. Siya, anak. Ikaw ay pumunta muna sa kwarto mo. Sige po, Mami. O, anong plano mo? Di ko na kaya makipagplastikan sa'yo. Pero sana, huwag ka magalit ha, na hindi ko na ikaw kayang mahalin pa. Pero mahal pa kita. Mahal kita. Handa akong tanggapin yun kahit masakit. Pwede bang ako na lang ang piliin mo? Di ko na kaya eh. Wala kang tiwala tapos lagi mo pa akong binubungangaan. So sino bang matutuwa? Mahal, babaguhin ko. At saka, maapektuhan nito yung negosyo natin. Kapag ako binitawan mo, mahal. Para sa anak man lang natin, please. Ikaw lang ang susundin ko. Please naman, oh. Pero DJ Hugotera, alam kong may mali. Alam ko na nahihirapan na sa akin ang aking ina. Dahil alam kong labis-labis ang sakit na kanyang nararamdaman. Subalit kinakaya niya para sa akin. Gabi-gabi kong naririnig ang hikbi ng aking ina dahil minsan hindi umuuwi ang aking ama. Ang laging sinasabi ng aking ina na nag-OOT sa trabaho dahil sa muwang pa ako, pinaniwalaan ko na lang. Kaya ko pa ba? Pero, ang sakit-sakit na eh. Diyos ko, Panginoon, bigyan niyo po ako ng katatagan at para kumpleto po kami ng pamilya ko. Hindi ko po kaya na makita ang anak ko na walang ama pa. Napakabata pa niya. Mami? Okay ka lang po ba? Oo, anak. Kumain ka na ba? Bakit ka po umiiyak? Asan nga po pala si Daddy? Anak, busy pa lang si Daddy sa work. Pahinga ka na, anak. Matulog ka na dun sa taas. Okay po, Mami ko. Asan ka na ba, Dario? Bakit wala ka pa rin? Teka nga, matawagan nga muna. Ba't hindi mag-ring? Ayan na. Hindi pa rin niya sinasagot. Pambihira. Natawag si Mercedes. Bahala nga siya dyan.
Hindi pa kami tapos ang aking bagong babae na nakuha. Bango mo talaga, Maring. Bango mo talaga, Maring. Sobrang bango mo. Sarap mo talaga. Walang-walang sa iyo ang asawa ko. Talaga ba? Bakit di mo kasi iwan at ako na lang? Naghahanap ako ng tiyempo. Hihintayin kita ha. Hindi na yata nakauwi ang asawa ko kagabi. Talaga namang... Teka, nandito na yata si Dario. Anong oras na? 5:00 na ng umaga. Matanong nga. Oo, bakit ngayon ka lang? Teka, si Daddy yun ah. Bakit tila may kaway? Masilip nga. Ano bang pakialam mo? Talaga ba na hindi na kami mahalaga ng anak mo? Hindi ka umuwi kagabi? Saan ka ba natulog? Bakit mo ba tinatanong? Gusto ko makipaghiwalay pero ayaw mo. Tapos ngayon, kung saan ako pupunta, itatanong mo. Natanong ko lang naman eh. Hindi natanong ko lang naman eh. Bakit bang sungit-sungit mo? Hindi dahil lahat ng gusto ko at pangangailangan ko ibinibigay niya. Alam mo yun? Yung mga gusto ko, kaya niyang ibigay. Bakit? Binibigay ko rin naman ah. Ano pa bang gusto mo? Please naman, tigilan mo na para sa anak lang natin. Kung hindi mo ako isipin, para sa anak man lang natin, please. Hindi ko titigilan at mahal na mahal ko siya. Eh kami ng anak mo, saan ang puwang namin sa'yo? Wala kayong puwang. DJ Hugotera. Masakit na marinig ang sinabi ng aking ama na wala kaming halaga sa kanila. Subalit talagang ang mami ko ay pinipilit pa rin ang sarili para lang sa akin. Nung panahon na yon ay di ko na pinapansin ang aking ama. Hanggang sa isang araw, nakita ko na sinasaktan ng aking ama ang aking ina. Mercedes! Mercedes! Bakit? Bakit ka ba humihiyaw? Ano itong nabalitaan ko? Ano ba yung nabalitaan mo ha? Halika nga rito. Aray! Bakit may lalaki ka? Napakalandi mo. Ano ba, Dario? Ano bang ginawa ko sa'yo? Ano bang lalaki? Napakalandi mong babae ka. Liko rito. Aray! Aray, ano ba? Ano ba kasalanan ko sa'yo, ha? Simple lang. Napakalandi mo. Wala akong lalaki. Bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Ano mo na ngayon? Bawal ka nang lumabas. Ano ba? Paano yung trabaho ko? Paano yung negosyo natin? Wala. Hindi ka na magtatrabaho. Ha? DJ Hugotera, awang-awa ako sa aking ina ng mga panahon na yon. Minsan pa nga po ay sinasaktan ang aking ina kapag nalalasing. Sa'yo mo kay anong electric pan? Mercedes! Buksan mo nga ang pintuan. Dario, ano ka ba? Huwag ka namang maingay. At bakit? Mag-iingay ako kung gusto ko mag-ingay. Please naman, Dario, natutulog yung bata. At ikaw na babae ka. Pag di kita nasanto, uupakan kita.
Wag naman, mahal. Ano bang nagawa ko sa'yo? Mahal-mahal ka dyan. Di na kita mahal. Ganto na lang. Pwede bang magpahimas-mas ka muna? Pumasok ka na nga dun sa loob. Inuutusan mo ba ako? Hindi naman sa ganun. DJ Hugotera, gabi-gabi na lang na palagi. Ganon ang mga magulang ko. Napapagod na ako sa setup nila. Na okay kahit di naman talaga. Lagi na lang kinakaya ng aking ina kahit nasasakta na siya. Tapos pagdating sa paaralan, ako'y tampulan pa ng bully. Sophia. Sophia, mabanghot. Sophia, pangit. Ano bang kasalanan ko sa yung pangit ka? Wait lang guys, may pasyente lang ako. Wait lang ha. Wait lang, saglit lang guys. Ayoko na nakakapangain na may sibuyas, hindi ako makahinga. DJ Hugotera, napagod na ako. Hanggang sa isang gabi, nakita ko ang sobrang malalang pangyayari. Nag-uwi ang ama ko ng babae. Subalit, wala. Tahiyang ang aking ina. Subalit, umiiyak siya sa isang sulok at kinikimkim niya ang sakit na nararamdaman niya. Buksan mo nga itong pintuan. Dario, sino siya? Siya si Maring. Diyan muna siya matutulog sa atin. Pakilinis muna ng room ni Sophia. At dun muna siya matutulog. Siya, sige. Maring, magpahinga ka muna. Sophia! Sophia! Halika nga rito anak at tulungan mo muna akong linisin ang yung kwarto mo. At anak, dun ka muna sa aming kwarto matutulog. May bisita kasi tayo anak eh. Sige po mami. Mami, sino ba siya? Katrabaho daw ng daddy mo. Bakit po siya dito matutulog mami? Sige na anak, huwag nang madaming tanong. Dalhin mo na yung gamit mo sa kwarto namin ng daddy mo. Opo, mami. Ay, nakakapagod. Teka, ano kayang ginagawa ni daddy? Mami, nandyan na po yung mga gamit ko. Ako iinom muna po ng tubig. Teka, si daddy nasa kusina? Hinahalikan yung bisita niya? Ano to? Niloloko niya si mami? Punta ka na sa sala. Bababa ng anak ko. Buiset, may istorbo. Sige na nga, mahal. Daddy, ano pong niluluto nyo? Anak, tinola. Nasaan nga palang mami mo? Nasa kwarto po ninyo. Nag-aayos po. Anak, ang tita Maring mo nga pala. Katrabaho ko. Opo, daddy. Sabi nga po ni mami. Maghahain na po ako, daddy. Paluto na naman yata po yung niluluto mo. Sige anak ko. Ang bait mo naman.
Nice. Siya, sige. Tawagin mo muna ang iyong mami doon sa taas. Sabihin mo, kakain na. Mi! Mi, kakain na po! Sige anak, pababa na. Sarap naman ang niluto mo, Di. Kaya naman. Ako pa. Di, akit muna po ako sa taas. Mi, siya, sige anak, susunod na ako pagkatapos ko dito. Susunod na kami ng daddy mo. Okay po, Mi. Nice. Gabi na. Nakatulog na rin ang mag-ina ko. Mapuntahan na sa kwarton si Maring. Maka-escrow muna. Psst. Psst. Ba't ka nandito? Peskor. Sige ba, tulog na ba sila? Oo, tulog na. So, ikaw muna yung aking... Sarap mo, Maring. Sarap mo, Dario. Mas masarap ka. Hindi ako magsasawang tikman ka. At di ako magsasawang magpatikim sa'yo. Ay, manas. Makaihi nga muna. Teka, nasaan ang asawa ko? Ano yung naririnig ko? Kaya mo pa ba? Isa pa? Kakayanin ko pa. Sarap mo. Hindi mo ba natitikman to? Hindi ka ba nakakatikim ng tunay na sarap? Hindi eh. Laging busy siya. Ang kapal talaga ng mukha mo, Dario. Talagang dinala mo pa dito ang babae mo. Akala ko talaga katrabaho mo. Pwede ba, Mercedes? Huwag kang mag-iskantalo rito. Ano pa bang kailangan mo? Kailan ka ba talaga magbabago? Palala ka ng palala. At ikaw babae ka talaga, ha? Di ka na nahiya, sa bahay ko pa talaga ginawa nyo, ha? Lumayas nga kayo sa pamamahay ko. Layas! Bahay ko rin ito. At aba, bakit ang lakas ng loob mong palayasin ako? Please lang. Dario, ako ang nagpundar nito. Teka, bakit ang ingay? Mami? Hindi ko na kayang ginagawa mo. Lumayas ka na rito sa bahay ko. Hindi ako lalayas ang bahay ko rin to. Eto na naman. Ano bang gagawin ko? Kompleto nga kami pero nahihirapan naman ang ina ko. Pagod na rin ako sa sitwasyong ganito. Lagi na lang silang nag-aaway. Pagkakarating ko, away. Pag-alis ko, away. I'm tired. Hindi ko na kaya mga ginagawa mo sa akin. Sa mga pananakit mo, pinalampas ko na. Ikaw na ngang may kasalanan, ikaw pa yung ganito sa akin ngayon, ha, Dario? Dario, darling, uwi na ako. Buwisit kang babae ka? Napakalandi mo? Napakahaliparot mo? Alam mong may asawa na nilalandi mo, isa kang kirida, malande, haliparot, kalad ka rin. Ano naman? Masarap naman ako kaysa sa'yo. Pakita nga yung asawa mo kung nasasarapan pa sa'yo. Pakialam ko, pwede bang lumayas-layas ka dito talagang ingungudgud ko yung pagmumukha mo? Mercedes, tumahimik ka. Ako mamaya ang makakapanapak sa'yo. Tamo. Maring, hatid na kita. Buiset, magsama kayo. Aalis ako pero babalikan kita. Kahit
kahit di ka na bumalik. Hindi. Babalikan kita. Panginoon, hindi pa ba tapos ang pasakit nito sa akin? Lagi pa rin bang ganito? Lagi pa rin po ba akong masasaktan? Iniisip ko lang naman ang kapakanan ng anak ko. Pero bakit puro pasakit? Please, bigyan niyo po ako ng sign. Mami, bakit ka po umiiyak? Anak, huwag mong pansinin si Mami ha. Kakayanin ito ni Mami. Basta, mag-aaral ka ng maayos ha. DJ Hugotera, alam kong hindi ayos ang mami ko. Subalit, kinakaya niya. Alam ko na hindi sila ayos ng daddy. Dahil ako mismong kitang-kita ng mga mata ko na nagpapanggap ng ayos. Kahit hindi naman talaga. Kaya naman, naapektuhan na ang aking pag-aaral. Dahil nadadala ko sa paaralan ang problema sa bahay. Kaya naman, lutang ako sa klase. At napansin nyo ng aking guro, hindi ko na kinaya. Lagi nalang away ng away sina Mami at Daddy. Kanina, napansin ko na may pasa si Mami sa kaliwang braso. Ay, andito na pala ako sa school. Science and Technology pa nga ang subject. Ay, so guys, good morning! Ang subject natin ay science, pero bago natin simulan ang ating discussion, I want to ask a question. Kumusta ba ang lahat? Okay naman po, ma'am. Very good. So who will answer in a question of what is the meaning of science, technology, and society? Himala. Si Sophia. Hindi niya ba alam ngayon? Matalino naman yun. Bakit tila tulala? Ako na nga sasagot. Ma'am! Okay, Jeroen. Science, technology, and society is an interdisciplinary field that studies the condition under which is the production, distribution, and utilization of scientific knowledgement and technological system occur the consequence. Sorry ma'am, nauutal. Ulitin ko na lang po ma'am masagot. Okay. Sige, hindi ko nga maunawaan yung sinasabi mo dyan. Ma'am, ulitin ko po. Science, technology, and society is an interdisciplinary field that studies the condition under which is the production, distribution, and utilization of scientific knowledgement and technological system occur the consequence of these activities upon different groups of people. Very good, Jeroen. Ay, bakit di nasagot si Sophia? At bakit ang tahimik niya? May sakit kaya siya? Next question. What is the role of science and technology in society? Sophia! Sophia, uy! Sophia! Ma'am, ano po yun? Asensya na po, ma'am. Madami lang po akong iniisip. Ano ba kasing iniisip mo at bakit hindi ka nakikinig sa discussion ko? Lagi ko nang napapansin na ganyan ka. Sorry po, ma'am. May tanong po ba kayo? Oo, meron. What is the role of science and technology in society? Grabe naman si ma'am. Parang galit. Buti na lang nag-advance study ako. Ma'am,
The essence of how science and technology contributes to society is the creation of new knowledge and then utilization if that knowledge is to boost the prosperity of human lives and to solve the various issues facing society. Nasagot ko po ba, ma'am? Very good. Sa susunod ay makikinig ka sa akin, ha? So, ano kayang problema ni Sophia? Ang lalim ng iniisip niya kanina sa klase ko. Siguro, may malalim na problema. Maipatawag nga muna. Lagi na lang siyang lutang sa klase na dati naman ay hindi. Active at mabait na bata si Sophia. Ano kayang problema niya? Siya, makahanap ka ng bata na mauutusan para mapapunta ko sa office si Sophia. Teka, si Jeron yun ah. Malapitan nga. Iho, nakita mo ba si Sophia? Ma'am, opo. Andun po sa garden. May hawak na libro pero hindi po nagbabasa. Baka tulala nga po. Bakit po, ma'am? Wala bang nasasabi na problema siya sa iyo, si Sophia? Wala nga po, ma'am eh. Tinatanong ko na nga po. Kaso, ngingiti lang siya at wala po ang sagot. Siya, pausap iho, tawagin mo. Sige po, ma'am. Ay, makayang kailangan ni ma'am kay Sophia. Hala, umiyak si Sophia. Ay, nakapagod na. Ayoko na ng ganito. Ay. Teka, may taong paparating. Nasa kog mo na yung luha ko. Oh, Jeron. Bakit? Okay ka lang ba? Kung di mo pa kayang sabihin, tatag lang ha. Anong sinasabi mo? Andito lang ako. Kaibigan. Pala, tawag ka ni Ma'am Carol. Bakit raw? Di ko alam. Nasabi sa akin. Tawagin kita at pumunta ka sa opisina niya. Sige. Papunta na ako ron. Bakit kaya ako pinatatawag ni ma'am? May nagawa ba akong mali? Baka may iutos lang sa akin. Oh, Sophia, pasok! Hello po, ma'am. Bakit niyo po ako pinatatawag? Iha, kaya kita pinatawag napapansin ko na madalas kang tulala. Madalas kang tulala sa klase. Na dati hindi ka naman ganun. May problema ba, Iha? Pwede mo akong sabihan, anak. Ma'am, sorry po. Hindi ko na po talaga kaya, ma'am. Lagi na lang po silang nag-aaway. Tapos, nakikita ko, ma'am, na may pasa po ang mga braso ng aking mami. Hindi ko na po alam ang gagawin ko, ma'am. Tapos, gabi-gabi kong naririnig ang kanilang bangayan. At meron daw pong babae na iba ang aking daddy. Kinakaya lang po ni mami para sa akin. Para buo po ang pamilya ko. O para buo po ang pamilya namin. Mahirap po, ma'am, na nakikita ko ang aking mami na nasasaktan na sobra. Ma'am, hindi ko po alam ang gagawin ko. Iha, pakatatag ka. Pamagitan ka sa iyong mga magulang. Paano po, ma'am? Namayan mo ang iyong magulang. Sabihin mo ang gusto mong mangyari. Anak, baka sakaling matatauhan ng iyong magulang. Paano po, ma'am? Paano pag ganun pa sila? Anak, siguro naman mauunawaan ng iyong magulang ang kagustuhan mo. Ma'am, hindi ko na po alam. Hirap na po akong nakikita ang aking ina na ganun. Na kinakaya niya para sa akin. Pero ma'am, gusto ko pong maging masaya ang aking mami. Nagbago na po kasi si daddy. Namimiss ko na yung dating daddy ko. Namimiss ko na yung daddy ko na kami lang yung mahal.
na sa amin lang yung oras niya. Ma'am, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Kaya patawarin niyo po ako kung hindi po ako nakakasagot ng maayos. Kasi punong-puno na po ako. Tapos nabubuli pa po ako. Parang gusto ko na lang mawala, ma'am. Hindi ko po masabi sa magulang ko kasi ayoko na po makaragdag sa iniisip ng mami ko. Minsan gusto kong isigaw yung sakit na nararamdaman ko. Pero wala eh. Wala akong masabihan. Akala ng iba na okay lang ako pero ma'am, hindi ko na kaya. Problema po sa bahay na dadala ko dito kaya hindi po ako makapag-focus. Pero ma'am, salamat po. Pasensya na po kayo. Pasensya na po. Pero salamat po ng marami at nailabas ko itong mga saulubin ko. Walang anuman, anak. Basta nandito lang ako. DJ Hugotera and DJ Popoy. Ay mali. DJ Hugotera, kinausap nga po ako ni ma'am. At nailabas ko po ang saloobin ko. Nakahinga-hinga po ako ng maluwag nung sinabi ko sa teacher ko. Kasi sa totoo lang po, active po ako sa lahat ng activity sa aming school at valedictorian. Kaya naman po ganun na lang ang concern sa akin ng aking mga guro. Kasi naninibago po sila sa akin dahil hindi naman po talaga ako tahimik. Nagkataon lang talaga na nag-aalala ako sa mga magulang ko. Makalipas ng ilang araw na pagkawala ng aking daddy, sa bahay ay maayos ang aming samahan. Kita ko lang ang lungkot sa mga mata niya na di siya ayos. Kaya naman, nilambing ko siya palagi. Hanggang sa isang gabi, dumating ang aking daddy na lasing. Pinagbibintangan na naman ang aking ina. Hanggang sa umabot na nasaktan niya naman ang mami ko. Kaya naman, namagitan na ako at nasaktan rin ako. Mercedes! Mercedes! Labasin mo nga ako. Tatamaan ka sa akin pag di mo binuksan ang pintuan. Mercedes! Sisirain ko talagang pintuan na ito. 1, 2, 3. Dario! Bakit ka narito? Bakit mo sinira ang pintuan? Bahay ko rin ito. At ikaw na babae ka. Alam mo naman na ako ay meron na. Meron akong mahal at hindi na ikaw. Tapos, pinahiya at pinalayas mo ako nung mga nakaraan. Anong gusto mo? Anong gusto mong gawin ko? Matuwa ako, ha? At makikita ng anak natin? Wala ka na ba talagang kahihiyan? Anong pakialam ko? Ikaw nga, meron ka rin naman lalaki ah. Anong meron? Huling-huli ng kumpare ko. Huwag mong ibalik sa akin ang ginagawa mo. Subukan mo lang talaga nga ang Mercedes ay pagpalit ako sa iba. Ano yun? Ang unfair. Ikaw pwede, ako hindi pwede? Halika nga rito. Ano ba? Ang sakit-sakit na. Sige, saktan mo lang ako. Patayin mo na kaya ako. Kung gusto mo. Pagod na rin naman kasi ako eh. Pagod na ako sa pag-unawa sa'yo. Pagod na ako sa lahat ng mga pananakit mo. Sige, kung dyan ka masasaya. Talagang wala kang kadala-dala ha? Daddy, tama na. Ano bang nangyayari sa inyo at bakit ganyan na lang saktan si Mami?
Alam mo, Daddy, hindi ko nakilala ikaw. Nasaan na ba yung daddy ko? Ang daddy ko na mabait. Ang daddy ko na mapagmahal sa pamilya. Wala na. Wala na yung daddy mo na yon. Huwag ka na magdrama, Sophia. Manang-mana ka sa mami mo. Aray, Daddy. Sa palagay mo po ba, gusto pa kitang maging daddy? Ha? Anong sabi mo? Patawarin mo ako. Sa palagay niyo ba, ito yung gusto ko? Ito yung gusto kong pamilya? Ha? Sa palagay mo, Daddy, ito yung gusto kong pamilya? Hindi po. Hindi ito yung gusto kong pamilya, Mami, Daddy. Lagi na lang kayo nag-aaway. Lagi na lang yung sinasaktan si Mami. Nakakapagod na. Ang sakit-sakit na, Mami and Daddy. Pwede bang ayusin niyo ng pamilya nating ito? Kung hindi niyo na mahal ang isa't isa, pwede namang hindi na magkasakitan. Hindi niyo ba alam na akong apektado na? Hindi niyo ba alam na ako yung mas naapektuhan na? Please, Mami and Daddy. Please po, hindi ito ang gusto kong pamilya. Namimiss ko na yun nung bata pa ako. Na maayos tayo. Hindi na po ba talaga maiibalik? Kung hindi na po, mas okay na maghiwalay kayo. Ayoko makita na lagi umiiyak si Mami. Mami, kung dahil lang po sa akin, kung bakit di niyo maiwan si Daddy, mas okay na po ako na watak-watak tayo kaysa pinipilit yung pareho sarili niyo. Kung di na mag-work talaga. At ikaw, Daddy, kung mas pipiliin mo ang iyong babae, hayaan mo na kami ni Mami, please. Ayoko na magalit sa iyo, Daddy. Ayoko magalit sa iyo ng gusto. Pero kung nandito kayo at sinasaktan niyo lagi si Mami, baka di ko na kayo kilalaning ama. Daddy, please. Magbago ka na. Magbago ka na, please. Mami, kaya naman natin nang wala si Daddy, di ba? Kung iniisip mo na hindi natin kaya, Mami, andito ako, tutulungan kita. Kuhanan mo ko ng lakas. Anak, Anak. Tawarin mo si Mami. Mami. Mami, kaya natin dalawa. Kasi ayoko nang nakikita kang nasasaktan. Kung iniisip mo ako, okay lang. Patawad. Patawad, anak. Subalit, ang mas pinipili ko ay si Maring kaysa sa inyong dalawa. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko na kayang makisama sa mami mo. Mercedes, patawarin mo rin ako sa lahat ng nagawa ko. Anak, patawarin mo si Daddy. Hahayaan ko na kayo mag-ina. Pasensya na kung hindi kayo ang pipiliin ko. Pero andito pa rin ako pag kailangan mo. Daddy, hindi mo ba talaga kaya kami piliin? Pero sige po, Daddy. Ako na po ang bahala kay Mami. Sana lang po tama ang desisyon na pinili nyo. May, na ikaw. Anak, patawarin mo si Mami, ha? Patawarin mo ako. Kung nakikita mo lagi kaming may bangayan ng daddy mo. Lahat kinakaya ko. Para sa'yo, anak. Hindi ko naisip na nasasaktan ka na pala. Na nakikita mo pala yung awayan namin ng daddy mo. Anak, kakayanin ko. Akala ko kasi gusto mo kumpleto tayo. Pero nagkamali pala ako. Nagkamali pala ako dahil yung anak ko napaka-mature. Dario, sige, ipapaubaya na kita. Ayoko nang ipilit yung sarili ko dahil nagkakasakitan na tayo. Naawa na ako sa anak natin. Kaya kung saan ka masasaya, masakit man sa akin.
Kasi minahal kita ng sobra-sobra na kahit sinasaktan mo na ako, kahit physical, emotional, mentally, lahat ginawa mo na sa akin. Pero nagtiis pa rin ako sa'yo. Kasi para sa anak natin. Pero, nakikita niya pala tayo. Siguro, eto na yung tama. Tama nung palayain ka. Mami, sana, pagpakatatag ka. Daddy, salamat sa'yo. Wait lang guys, sisinga lang ako. Nourishment. Kaya! DJ Hugotera, akala ko po magiging maayos na ang pamilya namin. Akala ko kami ang pipiliin ng daddy ko. Masakit man, subalit yun na ang naging desisyon niya. Tinanggap na rin ni Mami ang lahat. Daddy, sure ka na ba? Tatanungin muli kita ha. Iiwan mo na kami ni Mami? Siya na talaga yung pipiliin mo? Oo, anak. Siya talagang pipiliin ko. Daddy, masakit. Pero sige, kung yan ang ikakasaya mo po at para hindi na masaktan si Mami. Sige po. Salamat, anak. Mercedes, maraming salamat. Patawad. Alam ko na hindi mo kaagad-agad ako mapapatawad sa mga nagawa ko sa'yo. Minahal naman kita, kaya nga naging anak natin si Sophia at hindi ko pinagsisisihan yon. Hindi ba talaga kami ang pipiliin mo? Patawad. Sige na, maghahanda na ako ng gamit. Susuportahan ko pa rin ang anak natin. Okay lang yun. At least ginawa ko yung lahat. Nilaban kita. Mas pinili kong maging bulag kahit na alam kong may babae ka. Para lang mabuo ang pamilya natin. Para lang hindi tayo magkawatak-watak. Pero darating rin pala talaga sa punto na isusuko na kita. At hindi ko na kaya. Darating din pala sa punto na gaya na to. Na ipapaubaya na kita sa kanya. Yung sakripisyo ko at pagmamahal ko sa'yo, may hangganan rin pala. Ang mahalaga sa ngayon ay ang ating anak. Naapektuhan na pala ng away natin. Hindi ko namamalaya na siya pala'y apektado na. Kaya sige, kung yan ang pipiliin mo, malaya ka na. DJ Hugotera, alam kong masakit para kay Mami ang naging desisyon ni Daddy. Kasi kitang-kita ko ang pagmamahal ng Mami ko sa Daddy ko. Halos gumuho ang mundo ng Mami ko nung tuluyang umalis ang Daddy ko. Gabi-gabi siyang umiiyak pero sa umaga, pinapakita niya ang katatagan niya. Kaya naman, lagi kong pinapasaya si Mami at nag-aral ako ng mabuti. Ginagawang busy ni Mami ang sarili niya para makalimutan si Daddy. Hanggang sa unti-unting natanggap na ni Mami na wala na talaga. Taong 2022, nawalan kami ng balita sa Daddy ko. Hindi na siya nagparamdam sa amin ni Mami. Ang huling balita namin ay nagpunta na sa Palawan. At si Mami naman ngayon ay nasa ibang bansa. Dahil yung company namin ay naging kasosyo sa ibang branch na pinagtatrabahuhan. Habang ako naman, focus ako sa study kasi college na ako. At ang kursong kinukuha ko ay tourism. Aking ginagalingan para naman tanggal lagi ang pagod ng Mami ko. Hindi muna ako nagbo-boyfriend kasi focus ako sa study ko.
Yung mga nangyari sa buhay namin ng mami ay naging inspirasyon ko para maipakita na kaya namin. At kung saan naman naroon ang daddy ko. Daddy, yung pangako mo sa akin na hindi mawawala ang komunikasyon natin ay napako na. Pero kung nasan ka man ngayon, tampo ako sa'yo. Joke lang, daddy. Ingatan mo ang health mo. At sana maayos kayong dalawa ng pinili mo. Daddy, malapit na akong gumraduate. Masalimuot man at hindi man buong pamilya natin, nagporsige ako sa pag-aaral para makatulong kay mami. At daddy, cum laude ang anak nyo. Pero daddy ko pa rin po kayo. Pag nagkita tayong muli, eto ang masasabi ko. Daddy, eto yung anak nyo. Nakapagtapos kahit iniwan nyo. DJ Hugotera, tinanggal ko na po ang hate sa aking puso. Because wala naman pong mangyayari. Mabuti kung palaging galit, wala pong mangyayaring mabuti kung palaging galit ang pinairal ko. Masakit, pero mas okay na itong ganto. DJ, dito ko na po tatapusin ang aking liham. Maraming salamat po ngayon pa lang sa pag-ere ng aking kwento. More power to your program. Lubos na gumagalang, Sophia.